Causes of aloneness. Isa sa mga dahilan ng pagiging alone, especially of the physical form, kung saan nahihiwalay tayo sa ating mga mahal sa buhay kung minsan, ay kahirapan. May pangangailangan kaya nakakapagtrabaho sa ibang bayan o kaya naman sa ibang bansa o kaya minsan ay nag-aaral sa malayo at nagdodorm. Halimbawa, may isang estudyante na taga-Apari at gusto niyang magtrabaho sa Maynila, nag-iisa sa maliit na kwarto, kumakaing mag-isa dahil gusto niyang makapag-aral sa magandang eskwelahan. We should choose the kinds of needs we will entertain in our lives because our needs will dictate our lifestyle. Maraming tao ang nag-iisa because their needs dictate it. Ang kultura ng Pilipino ay talagang may kultura ng paghihiwalay. Hindi na nga kailangang ipaliwanag yung concept of aloneness sa isang Pilipino. Bagamat minsan lagi magkakasama, yung mga magkakabarkada, nagkukwentuhan, yung mga pamilya, meron tayo in our culture na deeply ingrained concept of aloneness. Sa ating mga alamat at kasaysayan ng lahi, ang pinaka-main character ay umaalis. Maaring yung kanyang pag-alis ay sagot sa kahirapan, pangangailangan, o hamon. Sa kanyang pag-alis ay matatagpaon niya ang tagumpay o kapangyarihan. Sa kanyang pagbabalik, gagamitin niya ang natutunan at yon ang magiging dahilan kung bakit sila'y magiging masaya sa bandang huli. Parang telenovela, parang teleserye. Conscious na conscious dyan ang mga movie producers ng Pilipinas. Halimbawa na lang sa mga pelikula, for example yung bida. May mangyayari sa kanilang maliit na bayan, aalis yung bida, siya'y magiging mayaman at magiging makapangyarihan. Parang si Amor Powers lang. Babalik at gagamitin yung kanyang kapangyarihan, ang kanyang yaman, at siya ay magtatagumpay. Ganyan lagi yung formula. Kaya nga may mga pelikulang ang pagbabalik ng Lawin, o kaya'y ang pagbabalik ng Panday, o kaya naman ay pagbabalik ng umalis kung ano man at sino man ang nagbabalik na yan. Dahil sa ating mga pangangailangan, napakarami sa mga miyembro ng ating pamilya ang nasa ibang bansa at nagtatrabaho. Lahat ng bansa ay napupuntahan na ng mga Filipino workers. May bansa pa ba sa mundo na hindi nasuot ang mga Pilipino? Alam natin ang concept of aloneness. May iba pang reason for aloneness katulad ng wealth, yaman. Kung minsan, yung mga taong yumayaman at nagiging komportable ang kanilang buhay, in reaction dun sa kanilang previous need kung galing sila sa hirap, madalas, they overdo themselves. Isang halimbawa ay yung kanya-kanya na ng kwarto. Binangungot ka na, walang gumigising sa'yo. Kanya-kanya ng TV, kaya kung natatawa, mag-isa siya sa kanyang kwarto. Kanya-kanya ng kotse, yung iba pa nga, kanya-kanya na ng bahay. May kondo yung isa dahil may pera siya. Mahirap man o mayaman, may aloneness. Isang halimbawa ay isang pamilya na ang dami-dami nilang pera. Yung hindi mo na talaga mabibilang kahit na ilagay mo pa sa money counter. Nung nagpagawa siya ng bahay, kahit sobrang ganda, ang laki-laki ng sala,
at ang laki-laki din ng dining table. Ang kwarto, 3 lang. Pero yung anak nila, 7. Magtataka kayo, ang dami-dami nilang pera. Kababanggit ko lang. Kahit ilagay mo sa money counter, hindi kayang bilangin. Pero bakit gumawa ng bahay na napakaganda, ang laki ng sala, ang laki ng dining table or ng dining area, pero yung kwarto 3 lang. Pero 7 yung anak niya. 5 babae, 2 lalaki. Nung tinanong ang may bahay kung bakit 3 lang ang kwarto, ang dami-dami niyo pong anak. Ang sagot ng nanay, yung 2 lalaki sa isang kwarto lang at yung 5 babae ay doon sa isang kwarto. Hati-hati sila, magsama-sama sila. Hayaan mo sila para masaya. Syempre dun sa isang kwarto, yung mag-asawa. Pag naglakihan na daw ang kanyang mga anak, mag-aasawa din sila at magkakanya-kanya na. Kailan pa ulit sila magsasama-sama kung bata pa lang ay igagawa mo na ng kanya-kanyang kwarto? Make sense, hindi ba? Mayroong wisdom. Yung mga novo-rich, yung mga kayayaman lang at galit na galit sa pera, kung magpagawa ng bahay, 10 agad. Bawat isang bahay, isang anak, at yung mag-asawa may sariling bahay. And that brings aloneness and sadness. Kung naranasan nyo na, di ba iba yung saya kapag nagsisiksikan kayo? Naranasan nyo na ba na magkakatabi kayo sa isang banig? Walang kwarto, parang isang box lang. May pinto, main door, may isang bintana, at doon sa isang malaking space na yun, sama-sama na, labo-labo, kusina, kainan, at kwarto at the same time. Parang kape, 3-in-1, all-in-one pa nga. May mga pamilya na 10 sila, pero sa iisang banig natutulog. Pag may gumalaw, maiiyak ka dahil matutuhod ka talaga sa parte ng muka. Kapag naman halimbawa may problema ka at nagdadrama, hindi mo rin magagawa. Dahil nga tabi-tabi kayo, hindi ka makakapagtago. Mayroong isa na magtatanong, kahit man lang isa, na magtatanong sa'yo ng bakit? Bakit ka malungkot? Bakit ka umiiyak? Masasabi mo agad na you don't feel alone. Kasi bawat kilos mo, merong may alam. May blessing ang poverty dahil lagi kayong nagkikita-kita. Lagi kayong magkakasama, tabi-tabi kayong matulog. Maikakaila mo ba kung problema ka? Hindi ba't hindi? Hindi mo yan maitatago. Dapat nating matutunang gamitin ang kayamanan. Hindi ko mo may pera ay magkakanya-kanya na agad. There's another reason why people are alone. Ito ay yung undesirable personal traits or personal circumstances. Nag-iisa ka kasi walang makatiis na kasama ka. Maaring meron kang bad breath, maaring merong hindi magandang amoy, o kaya naman ay may alarm yung underarm, o baka naman pag kumakain, sumasabog yung laway mo, wala na tuloy gustong sumalo sa'yo. Kaya wag kang magtaka. Baka dahil sa mga undesirable traits mo, kaya minsan may mga taong hindi ka gustong kasama o kaya naman ay hindi ka gustong imbitahin kapag may mga handaan o birthdayhan. Kaya dapat reviewin natin kung bakit lagi tayong hindi nakakasama sa mga imbitasyon o kaya bakit kaya walang gustong sumama sa akin or bakit kaya ayaw nila akong kausap. Baka naman kasi hindi ka talaga nakakatuwang kausap. Mahalaga na malaman natin kung bakit.
Ang isang trait na napakahirap pakisamahan ay yung taong sobra ang superiority complex. Yung bang masyadong mataas ang tingin sa sarili, daig pa yung saranggola. Yung taong laging siya ang bida. Bakit ka sasama sa tao ang tingin sa sarili niya, whether totoo or ini-imagine lang niya, na siya ay physically, socially, at intellectually superior or mas mataas sa iyo? Walang mag-e-enjoy na kasama ang ganong klase ng tao. Kapag tinanggal natin ang mga balot na nagpapagulo dyan, isa lang talaga ang dahilan ng aloneness. Whether you are rich or you are poor, whether you are superior or trying hard to look superior, ang talagang dahilan ay failure to relate to others. Yung hindi ka makarelate sa iyong kapwa. And sometimes, ang problema natin ay hindi tayo nagre-reach out sa ibang tao. Maaaring nagre-reach out sila sa atin, but we are trying to be out of reach. That's why alone tayo. If we are alone, then let's stop blaming the world. Pag-isipan natin, bakit ba hindi ako makarelate sa ibang tao? Bakit ba hindi ako makakonect sa kanila? Inaabot ko ba sila? At kung inaabot nila ako ba ay trying hard to get? O hindi ba ako reachable? Ito ang mga bagay na dapat nating pag-isipan kung bakit minsan feeling natin or in reality ay alone tayo. God bless us all.